Saan kayang lugar to? Nakakatakot naman. Ito, parang dadaan ka dito sa ilalim na ito. Ayan. So, pamilyar ba kayo dito mga taga-Batang Maynila? Alam ko yung iba alam sa inyo. Ito yung daanan. Papuntang galing Binondo ka. Lulusot ka naman dito sa May Carriedo. Pero ang pinakamalupit doon, ipapakita ko sa inyo, ay yung two-way na daanan ay naging one-way na lang dahil sa mga nakaparking na sasakyan dito sa right lane natin. Yan, so pagkanan natin dito, mapapansin nyo na at ito yung papunta dito sa may Quintin Market, no? Pag dinaretso mo naman dito sa may Santa Cruz Church, pag sa kanan ay dito sa may LRT Carriedo. So kakanan tayo ngayon dito, papakita ko sa inyo yung sitwasyon ngayon dito na alam ko inayos na to, maayos na to dati. Yan, makikita nyo, buhat pa lang, di ba? May parking na, kabilaan pa nga, oh. Diba? Parang ano nga to parang 3 lane to or ano, kasi malapad tong kalsada na to. Pero makikita nyo dito, yung bahagi na to ng kalsada ay talagang naging parking area na, mga taga-Batang Maynila. Isa rin yan sa problema dito sa Maynila talaga ay yung parking, no? May mga nagko-comment sa atin na sana, ay magkaroon ng isang, kita nyo, ay daming motor, nasa kanan ko. Naku, punong-puno, halos sakop na sakop mga taga-Batang Maynila, no, ito. Siyempre, ito naman ay dahil nga sa kakulangan ng parking spaces dito sa Maynila. So marami na sasuggest na sana daw, magkaroon ng mga parking buildings, no, katulad ng sa ibang bansa na kung saan ay mga gusali yung ginagamit nila para maging isang parking, kasi alam niyo naman ang gusali ay ang struktura niyan ay patayo. So mas makakatipid ng space sa mga ganitong klase ng pampublikong lugar kung mga ganong klase ng parking ang gagawin po, no. Yun nga lang, talagang siyempre panigurado medyo may bayad yan at kamahalan, pero at the same time magkakaroon naman ng kaayusan at kaluwagan sa mga kalsada na katulad na nakikita nyo ngayon, lalong-lalo na dito sa Maynila, kung saan may mga nakaparadang sasakyan, may mga tent pa. Dito, pansinin nyo, ayan, no, pati pedestrian, ay meron na rin mga nakalagay na mga sasakyan. Ayan, naglahok-lahok na po mga kababayan. Alam nyo ba itong lugar na to? So, dito to sa may Carlos Palanca Street, no, dito sa may Quiapo. So, masige po talaga ang daan dito. Gawa ng, kita nyo, no, ang dami, puro motor, no, mga kababayan. Pay parking nakalagay, pay parking motor. Ewan ko ba kung dun sa panahon ni Orme, may ganito rin ba o naging maayos? So, kasi parang hindi ako masyadong napapadaan dito dati. Pero ngayon, makikita ninyo, yan, sari-sari na po yung makikita ninyo rito. Kasi itong bahagi po na to, palengke, no, pamidihan din po ang bahagi na to. Kaya marami ho talaga, ngayon yung Quintin Market nasa kanan natin. Kaya marami ho talaga mga taong pumupunta rito, mga namamasyal na rin. Kasi malapit na rin dito yung Santa Cruz Church, yung ibang bahagi, yung Binondo, at marami pang iba. So kaya naman makikita nyo talagang hirap na hirap din po yung mga dumadaan dito na mga motorista, mga tao, kasi nga sobrang daming may mga nagka-counterflow pa. Yun talagang traffic system dito sa Pilipinas, talagang mahirap po talagang sundin yung mga legal po, no, pagdating sa mga traffic legalities. Talagang hirap sundin ng mga motorista dito sa Pilipinas yung mga ganitong talaga, no, hindi nila masunod dahil siguro isa na rin yung mga kalsada, no. Ang lapit ng kalsada rito, parang 4 lane to, di ba? No, pero pansin nyo, kabilahan, marami mga sasakyan na hambalang, mga tricycle. Ayan. So, hindi naman tayo against sa kanilang pagiging hanap buhay. Sa paghanap buhay dito sa Maynila, yun nga lang, talagang sumisikip po talaga, mga kababayan, no? Talagang masikip talaga na dito sa Maynila. Kaya kailangan kahit paano, mabawas-bawasan, no, yung mga ganyang klase ng obstruction sa kalsada. Alright? So, yan, lumagpas na tayo dito sa may bahagi ng Carlos Palanca Street sa may tulay. Yung U-turn lang tayo dito, babalik tayo, pakita ko ulit sa inyo. No, yung bahagi doon
dito sa Carlos Palanca Street para makita po ninyo yung sitwasyon na yan dito. Ngayong malapit nang umupo si Mayor Isko ay titingnan natin, aabangan natin, ating susubaybayan kung ano ang magiging kaabang-abang ngayon sa Maynila. Yung iba sinasamantala na yung pagtitinda kasi alam nilang pag umupo si Mayor Isko, lalong-lalo na dito sa may Carriedo, sa may Divisoria, siguradong wala na silang magagawa doon kundi paalisin sila. Dahil ang main purpose talaga or ang talagang gusto ni Mayor Isko maging malinis ang kalsada, magkaroon ng kaayusan para maiwasan na rin yung mga katulad ng mga mandurukot kasi sa dami ng tao nagkukumpulan sa mga ganyan ay talaga hindi maiwasan na magkakaroon ng mga kawatan. Yan, pakita-kita nyo no, kabilaan no, mga tricycle na yan. Di ko alam kung digit pa itong mga to, mga kolorong to, walang lisensya, di ba? Yun yung mahirap kasi kapag naka-aksidente itong mga to, walang lisensya dahil walang alam sila sa trapiko, sa batas, di ba? Ayan. Dito, dahil sa may ilalim nitong tulay na may ginagawa din pala rito. Dito kayo makakabili ng mga native na ng mga gamit sa bahay doon kung gusto niyo ng mga handmade handicrafts na mga gamit sa bahay, diyan kayo pumunta. Alright, so yun no, alam ko tong Quintin Market na to ng time ni Yorme ito binuksan itong bahagi na to. Ayan, so isang pamilihang lugar dito sa park ng Maynila dito sa Quiapo. Kita nyo no, ang hirap dumaan no. Yan, tapos yung mga tao sa kalsada rin dumadaan kasi yung mga bangketa, puro na rin mga nagtitinda. Yan. Although, kailangan talaga natin maghanap buhay, but kailangan natin na magkaroon disiplina. Lalong-lalo daw si Divisoria, no? Magiging maayos din masiguro ang Divisoria kahit sino ang mamuno. Basta't magkaroon ng disiplina yung mga nagtitinda, no? Yung mga tao, yung mga basura, kapag katapos, hinahayaan na lang. Dapat kanya-kanyang tapo ng basura o kaya ilagay sa isang sako para hindi magkalat sa kalsada. Kaya pagdating ng umaga, sobrang tambak ng basura, sobrang dami, sobrang baho, sobrang lansa ng paligid doon. Kaya talagang si Yorme lang yung nakaisip na talagang ibugahan yun. Kasi kung wala nag-initiative, hindi naging Mayor Isko noon, wala, hindi masisimulan. Maging sa ibang karatig na syudad nga po at sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ay ginagawa na rin yung pagbobomba ng tubig na siyang ang nag-initiate na gumawa talaga nun ay si Mayor Isko Moreno Dumagoso, wala nang iba. Kaya talagang sobrang hanga din po ng maraming Pilipino sa ginawa ni Yorme sa Maynila. At yun naman po, maraming salamat. Ingat po tayo lahat mga kabayan. Comment down below ano po ang inyong masasabi sa video ito. Thank you po and God bless.